Samantala mga kabombo, kinunan din po natin 'no ng reaksyon ito pong si, Ma'am, Rubilin Litaw, mga kabombo, ang coordinator po ng Rise Up for Life and for Rights. Doon po sa panawagan ng kampo po ng mga Duterte na hiling po nila kay, Pangulong, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na payagan po itong makabalik sa Pilipinas kapag naaprubahan yung, interim release, nila sa International Criminal Court dahil according nga doon po sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na patuloy daw po yung paghina ng kalusugan po ng dating Pangulo na naapektuhan yung ability nito para malalim nitong intindihin ito pong mga lalamanin o yung mga ipapresenta sa kanyang sa pagdinig sa kanyang kaso na kung saan kung matatandaan po ninyo sinabi po nitong si Attorney Kaufman no na payagan na ng kasalukuyang administrasyon ang pagbabalik ng bansa ng dating Pangulo para po sa patas na pagdinig hanggang sa pagtatapos po ng proceedings. And natanong din natin, nakunan din natin ng pahayag ito, ang naturang grupo, mga kabombo, ito pong Rise Up for Life and for Rights. Sa kanila naman pong reaksyon sa looben sa paghiling ng interim release nitong si Pangulong Ferdinand o dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi man po dito po sa ating bansa, kundi sa mga iba pang bansa, sa iba't ibang panig po ng mundo na maari pong tumanggap po sa kanya habang dinidinig po yung kanyang kaso. Narito po at ating pakinggan yung bahagi po ng kanyang pahayag. Ang ano po yun, mahigpit po namin tinututulan yung ganung panukala kasi tawag dito, yun ngang nandun na siya sa malayong lugar, nagkakaroon pa ng mga yung impluwensya po ba? So how much more pag nandito siya dahil alam naman natin na malaki pa rin yung impluwensya niya at ano po yun, nakakabahala lalo na sa mga pamilya ng biktima na nagpubliko yung kanilang panawagan na siya ay ipakulong, na harapin niya yung mga kasong nakaambang sa kanya. So ano po yun, nakakapangamba na siya ay mauwi dito dahil siyempre yung sitwasyon naman po natin dito ay kakaiba, no? Yung mga makapangyarihan at may mga impluwensya, ay talaga naman nakakagawa ng paraan na makalusot. Lalo na nga ngayon, yung mga kinakaharap po natin usapin, yung mga investigasyon na nagaganap dyan. So how much more sa dating Pangulo na may impluwensya at sa kanyang katauhan, kumbaga parang nasa DNA na niya yung ganyang pagpapalusot. So tinututulan po namin yun at sana po ay at nagtitiwala po kami sa proseso ng ICC doon sa kanilang mga ginagawang hakbang para sa proteksyon, lalo na higit sa proteksyon sa mga pamilya ng biktima. Nananawagan din po kami sa international community na sana ay hayaan na yung ICC, doon na lang siya sa facility na yon. At natatandaan po namin no karaang June, yung pong bansang Australia at bansang Belgium ay nagpahayag na hindi nila tatanggapin kung sakasakaling lumapit sa kanila. So sana po, yun din po yung panawagan namin sa ibang mga bansa na hayaan yung proseso ng ICC at nandoon naman, may detention naman doon, manatili siya doon hanggang maumpisahan yung trial at sana kasi mahirap na ilabas siya doon maraming pwedeng maganap. At ang tinitinan po namin dyan, yung pangamba sa mga biktima, lalo na higit yung mag-witness, yung nagpahayag sa publiko, nakakapangamba po yun. Actually, hanggang sa ngayon po, marami pa rin mga pamilya ang takot pa rin magsalita, unti-unti pero unti-unti nakikita nila yung kahalagahan na marinig yung kanilang tinig. Kaya sana po ay doon manatili na siya doon at sabi nga nung isang nanay, doon na muna siya hanggang matuloy-tuloy yung trial. Wag na siyang umuwi at wag na siya lumabas dito sa ICC facility.